Good morning mga kapatid at mga kaibigan. Dalangin ko sa Ama na ating Diyos na nasa langit, na nawa ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Alang-alang sa kanyang anak na ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Siya nawa. Ang buong mundo ngayon ay nagkakaroon ng resolusyon para sa kaligtasan ng lahat mula sa sakit. At yan ay sa pamamagitan ng implementasyon ng the new normal, such as wearing a personal protective equipment at mag-observe ng social distancing. However, the new normal for a Christian is not new. Ang kailangan lang natin ay ma-refresh. Sa ganun ding prinsipyo, kailangan din nating isuot ang ating mga personal protective equipment bilang Kristiyano. Sa salita po ng Diyos ay mababasa natin yan sa Efeso, Kabanatang 6, talatang 10 hanggang 18. Yan po ay ang the whole armor of God. Yan, marami na pong pelikula ang lumabas sa Armor of God, pero ibang-iba po sa sinasabi ng salita ng Diyos. So ngayon po ay tunghayan natin ang chapter 6 ng Ephesians, verse 10 hanggang 18, kung ano itong Armor of God na siyang pinaka PPE ng mga Kristiyano. Okay. Sa verse 10, sabi dito, sa wakas, magpakatibay o magpakalakas kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Ito pong sinasabing magpakatibay o magpakalakas ay applicable po ito sa lahat ng age group. Sobrang bata mo man o sobrang tanda mo na, or ikaw ay PWD, ay maaari kang magpakalakas o magpakatibay na kung itutugma natin sa ating mga physical ability, ay yun lamang po mga physically fit ang maaaring magpakalakas o magpakatibay. Kung ikaw ay may inferiority complex, isa nang kahinaan yon, or ikaw ay sobrang napakahina na o matanda na o sobrang napakabata pa or kulang sa pinag-aralan kung ikukumpara sa iba, ay paano kang magpapakalakas o magpapakatibay? So, ang basihan ng pagpapakalakas natin, sabi ni Apostol Pablo, ay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon. Kung sa bagay nga, kapag ikaw ay nag-join doon sa mga malalakas na partido o malalakas na personahe, ay parang lumakas ka na rin, hindi ba? So, yung pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus ay isa ng kalakasan. Natalo niya ang kamatayan. Siya ay ang pinakamakapangyarihan sa langit at sa lupa. Siya ang anak ng Diyos na ngayon ay nasa kanan ng kapangyarihan. So, sa pamamagitan ng unity natin sa Panginoong Hesus, ang kalakasan na ito. So, ang kalakasan na ito ay applicable sa lahat ng age group. Matandang-matanda ka man, batang-bata ka pa man, o ikaw ay may kapansanan, ay matataglay mo na ang kalakasang yon sa pakikipag-isa pa lang sa Panginoong Hesus. Ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap
sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So yan po ibig sabihin ng pakikipag-isa or joining or union. Sabi nga sa John 15:1-5, kung hiwalay kayo sa akin, ay wala kayong magagawa sa inyong mga sarili. So, inulit lang ito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan, or ipinangaral niya ito bago pa man nangaral si Apostol Pablo dito sa Epeso. So, ang mga bagong Kristiyano, dahil sa kanilang pagkikipag-isa sa Panginoon, ay nag-enjoy ng unity at peace, yung kapayapaan, na kung saan ang dyablo ay sinusubukan itong sirain at wasakin. Gusto niya tayong ihiwalay sa Panginoong Hesus. Gusto niyang guluhin ang ating kapayapaan at palitan ng mga kabalisahan, no? Lalo pa ngayon na hindi tumugma ang ating mga inaasahan. Ngayong magtatapos na ang pandemic, at ito'y maaaring magbigay sa atin ng frustration, disappointment, pero alam natin ito'y lalang lamang ng dyablo. So kailangan talaga nating magpakatibay o magpakalakas sa Panginoon. Ito naman ang gusto natin, ang mapayapang buhay, ang buhay na walang mga kabalisahan, pero hindi ito posible sa mundong ibabaw. Ano? Kung meron man, mga temporary lang, ano? At hindi talaga magtatagal. Nangangailangan na malaman natin kung sino itong kalaban natin. May pangangailangan din na alam natin kung gaano siya kalakas. No? Well, nasa Lord na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang kapangyarihan na lamang ng dyablo ay ang pagsisinungaling. At marirealize mo lang ang kapangyarihan ito kung napaniwala ka na. Okay? At noong tayo'y nakipag-isa na sa Panginoon, ay nakahanda na rin ang PPE or ang ating personal protective equipment. Sabi nga dito sa verse 11, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. So kailangan pala nating isuot ito, no? Kung paano ang resolusyon ng buong mundo ngayon na pagsusuot at pagkakaroon ng social distancing ay ganoon din ang ating gagawin. Pero ito'y matagal nang naisulat sa Biblia. Ang mga lalang ng dyablo ay hindi nakikita at malalaman mo na lang afterwards kung ikaw ay nabiktima na. Anong sabi sa verse 12? Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, matinding kalaban ito, hindi nakikita, nasa himpapawid, tayo nasa lupa. So, hindi natin alam kung saan nanggagaling ang kanilang atake. Pero salamat sa Diyos sapagkat tayo ay binigyan o ang Diyos ay nag-provide sa atin ng personal protective equipment na ang kailangan lang natin ay isuot. At ang talagang misyon ng mga namamayaning ito sa himpapawid ay sirain ang unity natin sa Lord at guluhin ang peace o kapayapaan na tinamasa natin sa pagkikipag-isa sa Panginoon. Buti pa pala ang virus nakikita sa senyales ng sintomas at nakikita din sa microscope, pero hindi nakikita ang lalang ng dyablo. At alam ng Diyos kung gaano ka mapanganib ang lalang ng dyablo, kaya
binibigyan tayo ng pambihirang PPE. Kaya sabi sa verse 13, kaya't isuot ninyo ang baluting kaloob or baluting mula sa Diyos. Again, ang armor of God na ito ay hindi ito mabibili mula sa kung saan-saan, hindi ito pwedeng gawin o hindi ito pwedeng makuha sa pamamagitan ng sarili natin, no? Ito'y mula sa Diyos. Ito'y pambihira. Ito ay binibigay ng Diyos sa lahat ng sumampalataya sa kanyang anak, ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga rito sa talata, sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ano bang araw yon? Wala namang ibang araw sa atin kundi yung araw na tinatarget tayo ng mga demonyo. So, sabi sa verse 13, kaya't isuot ninyo, okay, ang the whole armor of God. So, napakalaki pala ng maitutulong ng armor of God sa ating pamumuhay sa kasalukuyan at sa hinaharap. Verse 14, dito po ay mayroong 6 na piraso ng PPE na maaari nating isuot. Sabi diyan, kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Number 1, bigkis ang katotohanan or belt of truth. Yung bigkis po na yan, si Apostol Pablo ay pinipicture niya yung isang Roman soldier na kung saan mayroong pang-itaas na kasuotan at pang-iba pang kasuotan na dinudugtong ng belt o ng sinturon. Tapos marami pang nakasabit yan. Nandiyan nakasabit yung espada, nakasabit yan yung pamalo, at kung ano-ano pa. Sabi dyan ng Panginoon sa John 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So sabi niya sa ibang kasulatan, sa John din, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So siya yung katotohanan na ibibigis natin sa ating pagkatao. Meron din sinasabi na ibang katotohanan sa Awit 51:6, pero ito'y pagiging totoo natin or pagiging tapat natin sa Panginoon. Hindi po ito ang pinag-uusapan natin. Ito pong katotohanan na ito'y hindi galing sa atin o sa pagiging faithful natin, kundi ito'y katotohanan na galing sa Diyos. Galing sa Diyos. So ano yan? Yan ang persona ng Panginoong Hesus at ang kanyang mga katuruan or Christian doctrine. So yan yung katotohanan na dapat nating ibigkis sa ating pagkatao. Tuloy natin yung verse 14, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid or breastplate of righteousness. Again, hindi itong righteousness na galing sa ating sariling ginawa, tapos may na-achieve tayo, kaya tayo tinawag na righteous, pero ito po'y righteousness na ibinibigay ng Diyos. Nung tayo sumampalataya sa Panginoon Jesus, nung tayo nakipag-isa, ibinigay na ito sa atin, nakatwiran, pabaon, kumbaga bonus, sign up bonus, na nung tayo sumampalataya, binigyan na tayo ng katwiran, 100% na righteousness. Wala tayong ginawa, wala tayong na-achieve. Ito po yung achievement ng Panginoong Hesus sa kanyang pamumuhay dito sa lupa bilang tao. Binigay po sa atin yun, yung pagkakatupad niya ng buong kautusan. So, ito yung mabasa sa Romans 3:21-22. Kasama na yan na nung tayo sumampalataya ay binigyan na tayo ng righteousness. Okay, so nakadalawa na tayo. Una, bigkis ng katotohanan or belt of truth. Pangalawa,
breastplate of righteousness or baluti ng pagkamatuwid. At pangatlo sa verse 15, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ayan. Sa ayaw mo man at sa gusto, nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, ay nakasabit na or nakahanda na sa ating mga sinturon or belt of truth ang mabuting balita. So dala-dala na natin yan kahit saan tayo pumunta. Simula lang tayo ay nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Kaya palagi nating i-meditate, isip-isipin, bulay-bulayin ang Ebanghelyo na siyang naging paraan upang tayo ay magkaroon ng union sa Panginoong Hesus. Yan po yung sinasabing pagiging handa sa pangangaral. Isuot ang panyapak. Verse 16, taglayin ninyong lagi ang, itong pang-apat, kalasag ng pananalig or shield of faith kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. So hindi natin alam kung saan nanggagaling ang mga palaso ng kaaway, pero kung tayo'y patuloy sa ating pananalig sa Panginoong Hesus, ito po'y nagsisilbing shield or kalasag. Ano bang napag-aralan natin tungkol sa Panginoong Hesus na sinasabi ng Biblia? Iyon po yung panaligan natin, at ito'y magsisilbing panangga sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway patungkol sa ating Panginoon at patungkol sa atin. Kasi nga gusto niyang sirain ang unity na iyon. So itong kalasag or shield or panangga ay parang makapal na kahoy na basa na kung saan pag tumama yung nagliliyab na palaso ng masama, yung pana, ay mamamatay ito, or kung ito man ay ang panang ito ay may lason, ito ay manu-neutralize doon sa panangga at hindi ito magtutuloy-tuloy sa atin. Verse 17, isuot din ninyo ang helmet ng kaligtasan. Hindi lang pala ang mga nagmomotor ang kailangan mag-helmet, no? Tayo din na mga Kristiyano. So ano po itong panlima na helmet ng kaligtasan? Sa mga constructions area ay makakita tayo ng hard hat o tawag yan, yung sinusuot sa ulo, matigas na sombrero, hard hat o pinaka-helmet, no, na tumatakip sa ulo. Napakahalaga nito kasi yung kasinungalingan, yung ulo po natin ang target noon. Nandito kasi yung thought, nandito yung ating kaisipan. So dito pinoproseso yung ating mga decision. So kung wala itong proteksyon laban sa kasinungalingan ng kaaway, ay mari tayong mapalungi at magkaroon ng kahirapan sa ating pamumuhay. Kailangan natin itong cover na ito sa ating ulo para hindi tayo mabiktima ng kasinungalingan ng kaaway. So, kailangan nating patuloy na alalahanin ang kung paano tayo niligtas ng Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. At sa gayon ay may enjoy natin ang mabuti at maayos na kaisipan. Kung tayo patuloy na nagbubulay-bulay sa Ebanghelyo, ito'y nagsisilbing helmet ng kaligtasan. Tuloy natin ang talata sa verse 17. At kunin ninyo ang tabak or espada or itak
or double-bladed na bolo, yung pinakapang-anim na kaloob ng espiritu, na PPE na dapat nating taglayin. Sabi nga dyan, sa makatuwid ay ang salita ng Diyos. So, ito pong Bible, kung ito'y ating palaging binubulay, binabasa, nire-recite, ay nagsisilbi itong helmet ng kaligtasan at nagsisilbi rin itong itak or sword, na panlaban natin sa kasinungalingan ng kaaway. Itong pinanlaban ng Panginoon nung siya ay tinutokso ng demonyo, sabi ng Panginoon palagi, 3 beses, ito'y nasusulat, or sabi niya, nasusulat. Yun ang kino-quote niya bilang panlaban sa kaaway. Ang labanan na ito kasi ay hindi suntukan, barilan, or tagaan. Ito po'y labanan ng katwiran. Labanan ng katwiran. So, sa puntong yon, sa Matthew 4:4, ay natalo po ng Panginoong Hesus sa katwiran ang diablo. At lumayas ito at naghintay ng ibang pagkakataon para makaganti. So, kaya kailangan natin palaging isusuot araw-araw sa paggising mo ang PPE or personal protective equipment na bigay ng Diyos. Sa paanong paraan? Ituloy natin ang talata sa verse 18. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. So, magagawa lang natin ito, ang pagsusuot na ito ng PPE ng Diyos by prayer. Dito na po natin i-apply ang social distancing sa ating personal at mataimtim na pananalangin. So, kung tayo mananalangin, kailangan po natin dumistansya muna sa ating mga kasama, lalo't na ito'y taimtim, at kailangan talaga nating isagawa. Kung matatanda ninyo ang Acts of Prayer, ang Acts of Prayer, ACTS, Acts of Prayer. Sabi yan, adoration, give God praise and honor for who He is as Lord over all. C, confession, honestly deal with the sin in your prayer life, at i-confess din natin kung paano tayo naligtas ng Panginoon. I-confess natin yung ating sinasampalatayahan sa Kanya. Letter T, thanksgiving, verbalize what you're grateful for in your life and in the world around you. So, nandiyan yung pasasalamat natin sa lahat ng ginawa ng Panginoon at sa mga gagawin pa. So, letter S sa Acts ay supplication. Pray for the needs of others and yourself. So, sa verse 19 and 20, nandiyan po yung example ng prayer na pinagagawa sa atin ng Apostol Pablo. Sabi niya sa verse 19, ipanalangin natin siya, at sa verse 20, ipanalangin natin yung kanyang ministeryo. So, mga kapatid, ang napapanahon na ito na pagsusuot ng PPE, ngayon nga ay pagsusuot ng face mask, ay meron din palang ipinasusuot sa atin na nasulat na matagal ng panahon. Ito'y isuot natin ng 6 na piraso ng PPE na mula sa Diyos. Ulitin ko po, yan ay sa verse 14 hanggang 17. Number 1, big kiss or belt of truth. Number 2, breastplate of righteousness. Number 3, yung sandal or panyapak. Number 4, kalasag ng pananalig or shield of faith.
At number 5, helmet ng kaligtasan. At number 6, yung tabak o yung salita ng Diyos. So, mga kapatid at mga kaibigan, hanggang sa muli, tayo po'y magdalanginan at stay home muna habang patapos na ang ECQ, Enhanced Community Quarantine. Tayo po'y patuloy na magbasa ng Biblia. So, good morning, happy Lord's Day, and God bless us all.